Mga kabayan, ikinagulat ng Senado ang kanilang natuklasan kung saan ay umabot ng mahigit 26 bilyong pisong pondo ng DSWD para sa kanilang programa na AKAP. Pero mas ikinagulat ng mga senador, partikular itong si Senadora Amy Marcos, ang mga text ng ilang congressman na kanyang na-discover kung saan ay dapat daw na mapunta muna sa opisina ni Speaker Martin Romualdez Jr. ang naturang pondo at iba pang programa ng DSWD. Gusto ko lang humirit. Nagulat din ako sa AKAP at mas lalo akong nagulat sa halaga. 26.7 billion. Isang programa na ngayon ko lang natuklasan at ngayon lang narinig, pero may bilin dito sa text, all soft projects including AKAP must go through the office of the Speaker. AKAP, AIX, TUPAD, MAIP for the PI and other efforts. Maging si Senador J.B. Ejercito at Senador Bato de la Rosa ay nagulat din sa bilyones na pondo ng DSWD kung saan ay nanggaling daw ito kay Speaker Martin Romualdez at siya ang magde-decide kung anong project at kung magkanong pondo ang kanyang ibibigay dito sa DSWD para gamitin sa kanilang mga programa. Yes. Madam Chair, if this WD declares that is foreign to them, saan nangyari itong budget? Baligtad na pala ang budgeting process natin. Ang Kongreso na magde-decide kung anong project i-implement ninyo. Hindi pala kayo ang nagre-request sa Congress na project na papunduhan, program na papunduhan? Sa ginawang investigasyon sa Senado kahapon, natuklasan at ibinunyag ni Senadora Amy Marcos na karamihan sa budget ng DSWD para sa ayuda ng mga Pinoy ay ginagamit ni Speaker Romualdez para sa kanyang isinusulong na People's Initiative kapalit ng pirma ng ilang individual sa iba't ibang bahagi ng bansa. Madam Chair, AKAP is just as foreign to us technically as Senator Bato, as it is provided Yes, in line Yusek item. Dimapuro, I understand that it's under the DSWD budget. If you recall, in the Senate, I handle the DSWD budget, but like the COMELEC's mysterious addition of 12 billion, this 26.7 billion in the budget of the DSWD is alien to me. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Dahil sa mga nabunyag sa Senado na si Speaker Martin Romualdez Jr. ang may pakana sa PI para sa tiyatya at sa bilyones na pundong ginagamit mula sa DSWD, dapat na ba talagang gumawa ng aksyon itong si PBBM para patalsikin at palitan sa pwesto itong kanyang pinsan na si Speaker Martin Romualdez na siyang namumuno diyan sa Kamara? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakikomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Ang umano'y ayuda daw sa kapos ang kita program ng DSWD ginamit at ipinangakong kapalit daw ng lagdang mga tao para yan sa People's Initiative. Ayon po kay Senator Marcos ay kinestyon din niya ang naturang programa. Kinwestiyon ni Senadora Amy Marcos ang ayuda sa kapos ang kita program o AKAP na bagong assistance program ng Department of Social Welfare and Development. Lumalabas sa pagdinig ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation na isang ayuda sa kapusang kita program sa mga ginamit at ipinangakong kapalit ng lagda ng mga tao para sa People's Initiative para sa pag-amyenda ng konstitusyon. Ayon kay Marcos, nagulat siya sa halaga ng programa na aabot sa 26.7 billion pesos na ngayon lamang niya natuklasan at narinig. Sinabi pa ng senadora na nakatanggap siya ng text mula sa ilang kongresista na galing sa tanggapan ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez kung saan may bilin na lahat ng soft projects kasamang ayuda sa kapos ng kita program ay kailangan dumaan sa opisina ng Speaker. Gusto ko lang humirit. Nagulat din ako sa AKAP at mas lalo akong nagulat sa halaga. 26.7 billion. Isang programa na ngayon ko lang natuklasan at ngayon lang narinig, pero may bilin dito sa text, all soft projects including AKAP must go through the office of the Speaker. AKAP, AIX, TUPAD, MAIP for the PI and other efforts.
maging sina Senators Javier Ejercito at Ronald Bato de la Rosa ay nabigla rin sa programa na nila hindi nila nakita nung nagpasa ng budget para sa 2024. Inamin naman ni Department of Social Welfare and Development Undersecretary for Legislative Affairs Fatima Alia de Mapora na foreign o hindi sila pamilyar sa programa. Hindi niya ito eksklusibong proyekto ng DSWD pero maituturing itong bago dahil wala pa itong guidelines sa ngayon. Kaya hindi pa ito umiiral bilang programa. Madam Chair, it is not an exclusive project or program for Congress. It will be regular program, but it is technically foreign in the sense that it has no guidelines yet. Okay, yes, Mr. Oñate, pero parang nalilito ako dahil biglang nag-atrasa nung hiningi na yung resibo. Ba't naman nagkaganon? Di naman kami interesado sa kanilang kinikita, hindi naman kami nakikialam sa negosyo nila. Aalamin lang natin kung sino yung mga donor. Bagay na kailangan ipagmalaki, hindi naman ikahihiya. So, you are saying therefore, since they all opted out, kayo na lang ang sumagot. Tama po ba yun? Kasi nakakalito to dahil, strictly speaking, you cannot really invoke the right of other people, no? Dapat sila mag-invoke ng security and privacy concerns nila. Pero palibasa, hindi nga sila nagpapakita, wala tayong pangalan, hindi natin makumpleto yung diskusyon. Yes, because I think they know that they will be required to pay the BIR and all that because some of the people, But some of these contributors, they have actually contributed also to other. yes, you were saying that they've actually been contributing to other political efforts. Sanay na sila sa politika. And they were bakit biglaan sila never nagtatama? required to go to the BIR to pay donors tax. Tagal na po yung donors tax. Laki-laki nga dati, 20%. Liniitan na nga namin sa 10. Kaya nagtataka ako, bakit gulatan? Madam Chair, if I may, please don't worry, this does not end here. We are still continuously, Mr. Oñate is still continuously trying to talk to these people, but unfortunately, the time is limited. But mahaba pa naman yung panahon, and please allow Mr. Oñate more time to speak with these people, and maybe later on, they will have enough courage to mention their names and perhaps even appear in the investigation. Thank you, Madam Chair. Thank you, but in the meantime, Mr. Oñate has paid for their share. So binuunan ninyo yung 55 million, sinagot na lang ninyo in the meantime. Ito, People's Initiative, hindi ito ganun kadali. Kailangan merong organization na nabuo para maging successful itong People's Initiative. Yes, Your Honor, we will make sure that he will be ready with his presentation by the next hearing. Thank you. Yes, Senator Bato has manifested his desire to ask the question. Thank you, Madam Chair. Would like to ask the question to Chairman George Garcia. Chairman, during our last hearing in Davao City, galit na galit yung mga tao na nakapirma. Gustong-gusto lang bawiin yung pirma nila. And I told the regional director that you said during our previous hearing that hindi mo alam kung anong gagawin para pagbawi ng pirma dahil, as you said, there's no rules covering that withdrawal of signatures. Wala kayong COMELEC resolution, the most, wala talaga kayo enabling law na pagbabasihan sa lahat ng gagawin ninyo. So, sabi nung mga tao doon, yung barangay captain, sabi, sir, hindi naman pwedeng pabayaan yan. Sir, dahil that signature of ours, for us, is sacred. Sagrado yan sa amin, sir. Ngayon na na-realize namin, sir, na kami ay nailad. Alam mo ibig sabihin ng nailad? Naluko. Ay, gusto namin bawiin yun, sir. Hindi pa pwede yun. Bububuin talaga namin. Tinanong ko yung regional director. Regional director, kung gusto nilang bawiin, mabawi ba nila yung kanilang signature? Sabi ng si Regional Director Tambuang, sir, in the absence of any rules, policies, I don't know how to do that. Sabi niya, maybe sir, yung nag-submit sa amin na abogado,
Nakilala mo yun, Madam Chairman, di ba? Sino yung abogado na nag-submit, baka pwede pa namin at the very least may balik sa kanila kung gusto lang ibawiin. Attorney Alex Cunanan. So, I told the barangay captain at saka yung mga tao, nandun, kilalaman nyo yung abogado na yun. Puntahan nyo. Sabi ng mga tao, sir, pressure namin yung abogado na yan. Hanapin namin yan para makuha. Now, the next question is, halimbawa, yung mga election officers doon, no, na nagbigay ng certification, na nag-receive sa mga signatures, maawa sila sa mga tao. Kasi kababayan nila eh. Alam nila, ayaw nila yung kababayan lang na maisahan, ayaw nila yung kababayan lang na maluko. Sabi na election commissioners, masakit din sa kalooban namin, sir, na yung kababayan namin naloko sa perma. Kaya baka bibigay sila, ibigay na balik yung signature. Kung kukunin nila, sagrado yan. Kanila yan. Ngayon, kung bibigay yung mga election commissioner, ibigay nila, hindi naman kailangan ito. Balik namin yung pirma sa inyo. Wala, hindi naman kami kikita dito. Kaya yun yan. Okay. Pag ibalik nila, are they, those election officers, liable criminally or at the very least administratively as far as your office is concerned? Kung gagawin nila yan? Madam Chair, Your Honors, in the absence of the rules, in the meantime, wala naman pong criminal liability. Baka lang po administrative kasi po accountability namin, parang isang nagpa-receive ng sulat. Remember po, Madam Chair, with all due respect, under 6713 po, pagka nga po nagpa-receive ng sulat sa isang ahensya ng pamahalaan, dapat po ay masagot in 15 days. Parang ganun din po. Ngayon po, para po masolve na lang yung problema na katulad po at napakaganda po yung nabanggit ng ating kagalang-galang Senator Bato de la Rosa, the COMELEC will be issuing the directive to our local COMELEC on what to do with these documents or with these signatures just in case our people who signed the signatures would like to withdraw the signatures from the signature sheets. In the meantime, parang stopgap measure po muna hanggat wala talaga yung review namin. Para lang po sa puso at isip ng mga kababayan natin, at least po, kung sa palagay po nila sila ay naloko, nalinlang, pwede po nila ma-withdraw yung kanilang signature doon po sa nasa amin. Yun ang sabi sa kanila. So, please, Commissioner, gawin niyo po. Thank you. Yes, Madam Chair, Your Honors. Thank you, Maraming salamat po. We will do that immediately. Madam Chair. Yes, maraming salamat at gusto ko lang humirit. Nagulat din ako sa AKAP at mas lalo akong nagulat sa halaga. 26.7 billion. Isang programa na ngayon ko lang natuklasan at ngayon lang narinig, pero may bilin dito sa text, all soft projects including AKAP must go through the office of the Speaker. AKAP, AIX, TUPAD, MAIP for the PI and other efforts. Yes, Senator J.B. Ako rin medyo naging curious sa AKAP, ngayon ko lang narinig eh. No? Siguro can ask the SWD, what is this program about? Is it just between the House and, kasi wala ho kami sa Senate na alam niyan eh. So is it with the SWD and the House of Representatives, yung program? Thank you, Madam Chair. Madam Chair, AKAP is just as foreign to us, technically, as Senator Bato, as it is provided yes, in line Yusek Di Mapuro, item. I understand that it's under the DSWD budget. If you recall, in the Senate, I handle the DSWD budget, but like the COMELEC's mysterious addition of 12 billion, this 26.7 billion in the budget of the DSWD is alien to me. Yes. Madam Chair, if this WD declares that is foreign to them, saan lang galing itong budget? Baligtad na pala ang budgeting process natin. Ang Kongreso na magde-decide kung anong project i-implement ninyo. Hindi pala kayo ang nagre-request sa Congress na project na papunduhan, program na papunduhan. Baligtad eh. Madam Chair, it is not an exclusive project or program for Congress. It will be regular program, but it is technically foreign in the sense that it has no guidelines yet. Yes, Yusek So Di it does not Mapuro, did you exist request as a for this program. project? Was it in the NAP? It was not. No. There we go. Yes. Do we allot
sums of money, enormous sums of money such as this, almost 27 billion, for a project or a program that is undefined, unnamed, unfamiliar, with no guidelines whatsoever, with no target beneficiaries, and is just left open? Is this the usual practice in the DSWD? Not necessarily a usual practice Not in the necessarily. DSWD. So sometimes DSWD has these magical projects that no one has ever heard of before? We don't create magical projects, Madam Chair. These are But part when of is the it GAA. necessary? You said not necessarily. So there are times when it is necessary to invent projects? There are times when there are necessary projects to Yes, you have QRF and you have all kinds of emergency Yes. assistance. I'm very familiar. Why do you have to invent ACAP? ACAP is not invented. I But you believe just said that guidelines and the purposes had not been established. yes, guidelines have to go through proper policy procedures. So Pero it's not linagyan na ng invented pera, out of the walang air. nakakaintindi kung paano gagawin, kung kanino ibibigay. Walang kaplano-plano pero may pera na. Madam Chair, there are programs that are provided by the GAA for NGAs to implement. But before we Yes, do with all implement, due we have respect, to... USEC, that is not the usual budget process we're familiar with. There's always a very well-defined project or program before a line item magically appears in the GAA. It's fought over, debated, and discussed very, very thoroughly in the subcommittees as well as the plenary. This wasn't.